magandang araw po sa ating lahat, sa mga kapwa ko OFW sa Pilipinas, sa probinsya sa Bohol. Maayong adlaw ninyong tanan diha karon sa mga supporter, ang mga amigo ug amiga dinhi sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo labi na diha sa Bohol nga ang mga kaperentihan o mga kaigsuunan diha, amping mo diha tanan. At sa ating mga laging sumusubaybay sa ating vlog, marami po salamat sa inyong pagbisita minsan at yung mga nandyan po lagi nagko-comment. Maraming po salamat sa inyong lahat. Ito na nga ngayon ang gagawan ko ng reaction, itong pagkakulong ni Bong Revilla ngayon, na masama ang loob nitong mag-ina na Revilla, itong si Julo at saka ito yung nanay niya, na mayroon silang parang ginawang ano yun kanina, parang rally yata yun parang hindi ko rally yun, di ba? Kasi maraming tao So doon binuhos ni Lani Mercado ang kanyang sama ng loob sa nangyari sa kanyang asawa. At si Julo Revilla may sinabi din. So i-ano ko yung sinabi ni Lani Mercado dun sa parang prayer rally na nangyari noon, kasi may mga pastor mga ganun pastor ang dumalo doon at dinaluhan din sa mga support. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit na masilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa sa kanyang pinagdaraanan ngayon, sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan, kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ito ay sugat sa puso namin. Sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito, kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko, naiwasan ang mga batikos, naiwasan ang mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago. Ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad, pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. Nangyari na nga ito nangyari ngayon sa kay Bong Revilla, na isa to sa mga di ba, sa flood control, na isa to siya sa sinabi na may anomalya sa mga kickback. At di naman natin at alam natin na ito si Bong Revilla na kulong nga to noong nakaraan pa, na dahil din doon sa may mga mga napulis yun wala na ako noon hindi ko nasubaybayan yung kaso niya noon. Nakarating din sa ombudsman yun, sa Sandigan Bayan, at nakalabas to, tamang-tama nakalabas, nanalo na pagkasenador. At ito yung bandang huli, kasi kumandidato siya ng pagkasenador sa line-up naman ni Bongbong Marcos.
At nakita ko nga itong mga rally dito dyan sa Cavite na grabing papuri niya dito kay Martin Romualdez at saka sa alyansang Konsensya Manib. At ito na ngayon ang kapalit Bong Revilla sa pag-anib mo kay Bongbong Marcos na hindi mo akalain na ikaw rin pa dito ay tinutuklaw na rin dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At ang pagkasabi nito, mayroon di umanong involved din dito ang mga Rimulya. Kasi ang alam ko, ito mga Rimulya, hawak talaga nila yung Cavite. At mukhang matinding karibal na ngayon itong mga Revilla. Although, nagkatandim naman din to sila. Pero, alam naman din kapag politika, andoon talaga yung swapangan, gulangan. Kapag itong mga Rimulya kasi ngayon, sobrang dikit ito kay Bongbong Marcos. So alam na natin, siguro ayaw nila malamangan dito sa mga Revilla. Sa maaga pang 2028, iligpit na ng mga Revilla to. Ito nga, pinakulong na. At masama ang loob nito. At ang nakita natin kanina, yung sinabi nila Lani Mercado na galit siya. At sinong pinapatatamaan niya ba din sa kanyang sinasabi? Parang kung intindihin din natin sa administrasyon ngayon. At ito kay Joel Revilla naman, ayan ang sinabi niya, na sa panahon ni Pangulong Marcos nakulong yung tatay daw niya. Ayan. Sa mga industriya na nakatulong daw. Hindi ho yan, hindi ho tumitingin si Bongbong Marcos sa mga ganyan sinasabi mo, Joel Revilla. Yung tatay mo kasi, kung totoo yan, may kickback ko yan dyan. Dalawa nakikita ko dyan eh. Isa rin yun. At ito talagang pinaliligpit talaga to ni Rimulya. Alam naman natin ang mga Rimulya, mga berdugo talaga to. So ito alam naman natin kung ano rin to talaga ang mga dugo ng mga Rimulya. Mga ano to eh, mga satanas talaga to mga to. Kasi di ba si Tatay Digong, noong naalala natin na sabi ni Bunjing Rimulya, na Bunjing tawag ko nito eh, na hindi daw pwede papasok ang ICC sa Pilipinas. Siya mismo yung nagsabi dati. Nung bandang huli na presidente na si Bongbong Marcos, ayun, nag-iba ng kanyang tono. Nagkaroon na ng pwede pala ang ICC. At through Interpol. Grabe, gaba talaga itong mga Rimulya. So ito na ngayon, ang tinatagit itong mga Rimulya, itong mga Revilla. Kasi palagay ko, mukhang may plano itong si John Vic Rimulya kapag hindi ito i-endorse ni Bongbong Marcos pagka-presidente, mukhang babalik pagka-gobernador sa Cavite. So, di natin alam, baka itong si Joel Revilla din, may plano magiging gobernador, kaya inunahan niya na dito. So, ang ito, politika. So, ito kasi si Bongbong Marcos, kontrolado ho sa dalawang Rimulya. Alam naman natin na itong dalawang Rimulya kasi nagpapatakbo ngayon sa isa sa nagpapatakbo sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Itong si Bunjing Rimulya, nandyan sa ombudsman. Alam naman natin kung sino tinatarget ngayon, mga Duterte. So, unti-unti na ang kanilang plano na ang plano nila to ay unti-unti nang nabuo. Kasi itong sa mga Duterte ngayon, may kaso si VP Sara dyan sa ombudsman at itong impeachment ngayon. So, dito na. At si Bongbong Marcos, tagumpay na ho dito kay Bong Revilla. Itong si Revilla naman kasi, sa tanto-tanto mo kasing serkos-serkos, balintong-balintong, balimbing-balimbing, walang nagawa yung pagbabalimbing mo ngayon kay Bongbong Marcos. Tumalab din ang gaba talaga dito. Dahil ngayon sa nangyari sa'yo, na nakulong ka. At pangalawang beses mo na to, na sa mga ganyang mga plunder na yan. So kung totoo man ho yan, Mr. Senator, ex-senator, hinay-hinay naman ho sa gastos ng pera o kuha ng pera na hindi naman sa inyo. Maawa rin naman kayo. So siguro naman matatandaan mo na kung ano yung nangyari sa iyo nung nakulong ka. Ayan na, bumalik ulit ikaw sa kulungan at same pa din yung kaso mo. Ay nako po, Pilipinas. Hanggang kailan kaya ito malulutas itong problema ngayon na hinaharap natin? Klarong-klaro na kung sino yung mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng bayan pero walang kaso.
Itong yung mga tapyas-tapyas pa lang itong ito na nakukulong na ngayon. Itong samantala yung pinsan ni Bongbong Marcos, ito si Martin Romualdez hindi nakukulong Bakit kaya? Ang mga investigasyon dito talagang is doon lang hanggang doon kay hanggang kay Saldico lang. Na alam naman natin na si Saldico may nagkukontrol noon naman. Kaya ngayon, ang tinitingnan dito ngayon sa mga tao, bakit hanggang kay Saldico lang? At hindi nasama to si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos na alam naman talagang tatagos doon yun pag inimbestiga ng maayos. So pagtakpan talaga nila. So ito ngayon si Bong Revilla, isa to sa tinamaan ng sa mga kamalasan ngayon sa kay Bongbong. Hindi ko naman to narinig din na kumakalaban sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung anak ka nito, sobrang sip-sip sa kay Martin Romualdez sa kay Bongbong Marcos, pero wala, hindi pa rin tumalab yung pagkasip-sip nito ni Jolo Revilla. At ito na nga ngayon, mukhang masama ang loob sa panggobyerno ni Bongbong Marcos, masama ang loob nila kay Bongbong Marcos. Maano natin sa kanilang pananalita kasi sa kanyang pagbaliktad ni Bongbong Marcos kasi itong akala nila siguro makakuha sila ng magandang oportunidad nga. Kaya lang, ibang oportunidad, kawat-kawat kasi, naku naman, kung totoo nga man naman yung kawat-kawat na yan, kung sino susunod na presidente nito, may pa to, puspusan pa to mangyayari kasi, na nila to itudo na ito habang si Bongbong Marcos pang presidente, itudo nyo na. Ang ninyo, malay ninyo. Kung sino ang susunod na presidente, pas habulin kayo, anak ko. Sana may mga kulungan na nakaprepare na rin para sa inyo, para doon kayo itambak lahat, kayong mga kawatan, kayong mga, naku naman, sa pagpektusan to mga tainga, mga danggan, ng mga animala ni. Unang-una ito ng, ikulong Bongbong Marcos. Huwag to ikulong sa Pilipinas. Ikulong to sa mga saan ba itong mga kulungan na sa ibang bansa din o kaya sa isla. Parang tagam tong animala to. Grabe kakawatan, Bongbong Marcos ka. Ito mga Marcos, di ba? Ang dami mga kaso nito sa mga ngayon, sa mga plunder na yan Kaya lang, ang mga tao ngayon, BBM pa rin daw sila. BBM sa inyong litsing yawa kayo. Di ba? So, Jolo Revilla, wala. Buti nga, yung tatay ninyo, Lani Mercado, nandyan lang nakakulong sa Metro Manila. Samantala, itong si VP Sara, pupuntahan pa niya sa abroad, ginawang issue pa. So, pasalamat pa rin kayo dito kay Bong Revilla na nandyan nakakulong lang sa Metro Manila. Na isa rin to sa mga biktima ni Bongbong Marcos. So, wala yan sa kalingkingan sa problema ninyo kay VP Sara. Si VP Sara may impeachment. Yung tatay niya kinulong. Di ba? Pasalamat pa rin kayo. Yung problema niyang inabot niyo ngayon, wala sa kalingkingan dito kay VP Sara. Hindi, mai-compare natin. Kasi kayo mismo, ang asawa nila ni Mercado, kaya sila ni Mercado emotional, napaiyak na. Kaya, swerte kayo na nandyan lang nakulong ang inyong padre pamilya dyan sa Metro Manila. Samantalang si Tatay Di kung puntahan pa dito, batikusin pa sa mga tao, walang ginagawa si VP Sara. Kayo nga makulong yung tatay ninyo sa ibang bansa kung hindi talaga nyo puntahan. Tanong ko lang kung hindi nyo puntahan talaga. Nako, huwag na tayo magsalita kung sinong kahit ako pag nakulong to si Bongbong Marcos kung saan makulong sa ibang, halimbawa lang, makulong sa ibang bansa, di puntahan na to sa mga nila, kamag-anak nila. Normal naman yan, puntahan talaga kapag may kamag-anak ka. Sila ni Mercado, nandiyan nga lang. Saan ba to? Sa Payatas, no? Di ba may mga bagong citizen dyan sa Payatas? At gusto pa to ni Bong Revilla magpalipat sa Camp Crame. Doon sila sa Camp Crame Custodial Center ba yun? Gusto nyo mapakulong? So, swerte nyo pa rin. So, si Bongbong Marcos siguro, Bongbong Marcos yung natawa. Si Bong Revilla, ay nako, lantang gulay sa kulungan na nagsisisi to. Bakit ako kumampi dito sa magpinsan itong mga bangag kasi. Ayan na, tuloy. Ang inabot ko dito ngayon, kulong